Dear Admin, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Adela. Matagal ko na pong kinikimkim ang kwentong ito at ngayon ko lang naramdaman na handa na akong ibahagi dahil pakiramdam ko ay natuto na ako sa lahat ng nangyari. Isa po akong anak ng dating OFW na maagang naulila. Ang nanay ko ang nagsilbing ama at ina sa akin. Ilang taon siyang nagtrabaho sa abroad, tiniis ang lungkot at hirap para lang maitaguyod ang kinabukasan ko. Siya ang nagpatayo ng maliit naming bahay. Siya rin ang nagpatakbo ng bakery at tindahan ng school supplies na hanggang ngayon ay ako na ang namamahala. Hindi man kami marangya sa buhay, pero masasabi kong sapat, maayos at marangal ang pamumuhay namin dahil sa sakripisyo niya. Pero gaya ng maraming OFW, may kapalit ang lahat ng yon. Napagod ang katawan niya. Unti-unti siyang nanghina hanggang sa tuluyan na siyang pumanaw dahil sa sakit. Naiwan akong mag-isa, Admin. At doon nagsimula ang totoong laban ko sa buhay. Ang tatay ko naman ay matagal nang wala sa eksena. May sarili na siyang pamilya at pinili na niyang putulin ang ugnayan namin. Masakit noong una, pero natutunan ko ring tanggapin na hindi ko siya maaasahan. Kaya mula nang mawala si Mama, ako na ang kumayod para sa sarili ko. Ako ang bumangon ng maaga para magbukas ng bakery. Ako ang nagbabantay ng tindahan. Ako rin ang nag-aasikaso ng lahat ng bayarin. Sa totoo lang, Admin, hindi madali. May mga gabing pagod na ako. Pero kailangan ko pa ring magpatuloy dahil wala namang ibang gagawa para sa akin. Sa kabila ng lahat, nagpapasalamat ako dahil may isang taong hindi ako iniwan. Ang best friend ko na si Kino. Dati kaming magkasintahan pero naghiwalay kami dahil sa dami ng responsibilidad ko. Hindi ko na kayang pagsabayin ang relasyon at ang bigat ng buhay ko noon. Pero kahit ganon, nanatili siyang kaibigan. Siya ang madalas sumundo sa akin kapag gabi na. Siya ang tumutulong sa maliliit na bagay. At siya rin ang nagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. May girlfriend na siya ngayon at nire-respeto ko yon. Sa totoo lang, masaya ako para sa kanya dahil alam kong mabuti siyang tao. Akala ko noon, iyon na ang magiging normal na takbo ng buhay ko. Tahimik, simple, at kahit papaano ay kontrolado ko. Pero nagkamali ako. Isang gabi, habang abala ako sa pagsasara ng tindahan, bigla na lang may tumawag sa pangalan ko. Pagtingin ko sa labas, may isang babaeng nakatayo sa tapat ng bahay, may dalang dalawang malalaking bag at mukhang galing sa malayong biyahe. Ilang segundo akong napatitig bago ko siya nakilala. Si Tita Lita, ang bunsong kapatid ng nanay ko. Matagal na kaming walang balita sa kanya dahil nasa probinsya siya at hindi naman kami ganoon ka-close. Kaya nagulat talaga ako nang bigla siyang sumulpot sa harap ko na parang may karapatan agad sa lahat ng bagay. Pagpasok pa lang niya sa bahay, napansin ko agad kung paano niya nilibot ang tingin niya. Parang sinusuri ang bawat sulok, bawat gamit, bawat pagbabago mula noong huli niyang nakita ang bahay namin. Napansin ko rin, Admin, na agad niyang natanong kung gaano kalaki ang naipundar ni Mama, kung magkano raw ang kinikita ng negosyo, at kung magkano ang naiwan sa akin. May mga biro pa siya na parang hindi ko malaman kung biro nga ba o may halong katotohanan, na kesyo ang swerte ko raw dahil napunta sa akin ang lahat. Ngumiti na lang ako noon kahit medyo hindi ako komportable. Sinabi niya na makikitira muna siya habang naghahanap ng trabaho. Pagod daw siya sa buhay sa probinsya at gusto niyang magsimula ulit. Bilang pamangkin at bilang respeto na rin sa alaala ng nanay ko, hindi ko siya kayang tanggihan. Iniisip ko pa noon na baka ito na rin ang pagkakataon na magkaroon ako ng kasama sa bahay, na hindi na ako mag-isa. Kaya pinatuloy ko siya ng walang pag-aalinlangan. Pero Admin, sa mga unang araw pa lang ng pananatili niya, may kakaiba na agad akong naramdaman. Hindi ko maipaliwanag kung ano, pero parang may mali. Minsan, habang naglilinis ako ng tindahan,
Maririnig ko siyang nagsasalita mag-isa. Parang may kinakausap kahit wala namang ibang tao. Minsan naman, mapapansin ko na basta na lang siyang pumapasok sa kwarto ng nanay ko kahit sinabi ko na huwag muna niyang gagalawin ang mga gamit doon. May mga pagkakataon din na parang masyado siyang kampante. Parang hindi siya bisita, kundi parang siya ang may-ari ng bahay. Sinubukan kong baliwalain ang lahat ng iyon. Sinabi ko sa sarili ko na baka nag-a-adjust lang siya at baka ako lang ang nag-o-overthink. Pero habang tumatagal, lalo kong nararamdaman na may kakaiba sa presensya ni Tita Lita sa bahay. May mga titig siya na hindi ko maipaliwanag. May mga ngiti siyang parang may tinatagong ibig sabihin. At kahit hindi ko pa lubos na nauunawaan noon, admin, pakiramdam ko ay may unti-unting nagbabago sa tahimik kong buhay. Isang pagbabago na hindi ko inaasahan at hindi ko rin alam kung paano haharapin. At doon ko unti-unting napagtanto na ang simpleng pagtanggap ko sa kanya sa bahay ko ang magiging simula ng pinakamagulo at pinakamabigat na yugto ng buhay ko. Akala ko noong una, makakasanayan ko rin ang presensya ni Tita Lita sa bahay. Inisip ko na baka kailangan lang namin ng panahon para mag-adjust sa isa't isa. Pero habang tumatagal, unti-unting lumilitaw ang mga bagay na hindi ko na kayang ipikit ang mata. Nagsimula sa maliliit na bagay, mga kalat na iniiwan kung saan-saan, mga pinggan na hindi hinuhugasan, at mga gamit na basta na lang hinahagis sa kung saan siya mapagod. Yung kwartong pinagamit ko sa kanya, na dati ay maayos at puno ng alaala ng nanay ko, unti-unting naging magulo at mabaho. May mga araw na pagpasok ko pa lang sa loob, sasalubong agad ang hindi ka nais-nais na amoy. May mga tirang pagkain, kalat na damit, at kung ano-ano pang hindi ko maintindihan kung bakit hinahayaan niyang mag-ipon. Sinubukan kong magtimpi admin. Ayoko sanang mag-away kami dahil alam kong pamilya ko pa rin siya. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko ay unti-unting nawawala ang respeto niya sa akin at sa bahay na pinaghirapan ng nanay ko. Isang araw, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kinausap ko siya ng maayos. Sinabi ko na sana ay tulungan niya akong panatilihing malinis ang bahay dahil pareho naman kaming nakatira doon. Pero imbis na maintindihan niya, parang ako pa ang naging mali sa paningin niya. Tumaas ang kilay niya at sinabi sa akin na huwag ko raw ipamukha na nakikitira lang siya. Nakesyo tita ko siya at mas matagal na siyang nabuhay kaysa sa akin. Para bang wala akong karapatang magsalita sa sarili kong bahay. Doon ako nasaktan, admin. Hindi dahil sinagot niya ako, kundi dahil pakiramdam ko ay wala siyang respeto sa akin kahit ako ang tumulong sa kanya. Pinilit ko pa ring maging kalmado. Pero sa loob ko, ramdam ko na unti-unti nang napupuno ang pasensya ko. Dahil sa nangyari, napilitan akong gumawa ng desisyon na ayaw ko sanang gawin. Kinausap ko siya at sinabi na mas mabuti siguro kung maghanap na lang siya ng sarili niyang matitirhan. Hindi ko siya pinabayaan. Kahit papaano, tinulungan ko pa rin siya. Ako pa ang nagbayad ng ilang buwang renta sa isang maliit na apartment at binigyan ko siya ng pera para may panggastos habang naghahanap siya ng trabaho. Sa isip ko noon, baka mas maayos ang lahat kung magkahiwalay kami. At sa totoo lang, admin, gumaan ang pakiramdam ko nang makaalis siya. Naging tahimik ulit ang bahay. Nawala ang gulo, bumalik ang dating ayos ng mga gamit, at pakiramdam ko ay muli kong nabawi ang kapayapaan na matagal kong hinahanap. Pero hindi pala doon nagtatapos ang lahat. Ilang linggo lang ang lumipas, nagsimula na naman siyang magparamdam. Minsan tatawag, minsan magte-text, minsan bigla na lang susulpot sa bahay na parang walang nangyari. May mga pagkakataon pa na nakikitulog siya at umaalis din kinabukasan. Hinayaan ko na lang, admin. Ayokong magmukhang masama at iniisip ko pa rin na pamilya ko siya. Pero sa bawat pagbabalik niya,
May dala siyang kakaibang energy. Parang may kasamang gulo na hindi ko pa lubos na maintindihan. Hanggang sa isang gabi, bigla siyang dumating sa bahay na may dalang mga gamit niya. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko agad ang itsura niyang parang problemado at pagod na pagod. Nakiusap siya na patirahin ko ulit siya kahit pansamantala lang. Wala na raw siyang matutuluyan. Nag-away raw sila ng kasama niya at wala siyang ibang mapupuntahan. Sa totoo lang, admin, nagdalawang isip ako. Naalala ko lahat ng nangyari noong una siyang tumira sa akin. Pero nang makita ko ang kalagayan niya, naawa pa rin ako. Hindi ko nagawang tiisin siya. Kaya kahit may alinlangan, pinapasok ko ulit siya sa bahay ko. Hindi ko alam noon, admin, na ang pagbabalik ni Tita Lita ang magiging simula ng mas malalang problema. Kung dati ay kalat at katamaran lang ang dala niya, ngayon ay may mas mabigat pa siyang dadalhin, mga desisyon at ugali na hindi lang makakaapekto sa akin, kundi pati sa ibang tao sa paligid namin. At doon ko unti-unting mararamdaman na hindi na lang simpleng pakikisama ang problema ko, kundi isang taong kayang sirain ang buhay ng iba nang walang pakialam. Noong pinabalik ko si Tita Lita sa bahay, umaasa pa rin ako na baka nagbago na siya. Sinabi ko sa sarili ko na baka dalala lang ng hirap at pagod ang mga dati niyang ugali. Pero habang tumatagal, mas lalo ko lang napatunayan na mali ako. Sa halip na magbago, mas lumala pa ang kanyang asal. Napansin ko na mas naging kampante siya. Parang wala nang pakialam sa mga limitasyon sa bahay ko. Mas naging burara, mas naging palaasa, at mas naging mapang-abuso sa kabutihan ko. Pero ang hindi ko inaasahan, admin, ay ang susunod niyang gagawin. Isang bagay na hindi ko akalaing magagawa niya, lalo na sa sarili kong kaibigan. Tuwing pumupunta si Kino sa bahay, napapansin ko ang kakaibang kilos ni Tita Lita. Kung dati ay simpleng damit lang ang suot niya, ngayon ay parang sinasadya niyang magbihis ng mga sobrang iksi at hapit na damit. Yung tipong hindi na komportable tingnan, lalo na kung may bisita. Madalas din siyang magpapansin, kung minsan ay tatawag ng kung ano-ano, kung minsan naman ay lalapit ng masyadong dikit. Noong una, sinubukan kong i-ignore. Inisip ko na baka mali lang ang iniisip ko. Pero isang araw, kinumpirma mismo ni Kino ang lahat ng hinala ko. Kinausap niya ako ng seryoso. Sinabi niya na habang nasa kusina siya, bigla na lang daw siyang hinila ni Tita Lita at pilit siyang hinalikan. Buti na lang at nakaiwas siya. Pero ramdam ko sa boses niya ang pagkabigla at pagkahilang. Nahihiya ako noon, admin. Pakiramdam ko kasalanan ko dahil ako ang nagpatira sa taong iyon sa bahay ko. Hindi ako nakapagtimpi. Kinausap ko agad si Tita Lita. Tinanong ko siya kung bakit niya ginawa yon kay Kino. Pero gaya ng dati, nagkunwari siyang walang alam. Parang ako pa ang mali sa pagdududa sa kanya. At nang ipilit ko ang usapan, siya pa ang nagbiro na parang wala lang ang nangyari. Sinabi pa niya na gwapo raw si Kino at sayang kung hindi papansinin. Doon ako lalong nagalit. Ipinaliwanag ko sa kanya na may girlfriend si Kino at malapit na silang magpakasal. Pero imbes na mahiya, ngumiti lang siya. Yung ngiti na parang may balak. Doon ko unang naramdaman ang matinding takot, admin. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa kaya niyang gawin sa ibang tao. Hindi pa doon natapos ang lahat. Ilang linggo lang ang lumipas, may narinig akong balita mula sa isang kakilala ko na madalas bumili sa bakery. Tinanong niya ako kung kamag-anak ko raw ba si Tita Lita. Nang umuo ako, doon niya sinabi ang isang bagay na ikinagulat ko. Ayon sa kanya, kilala raw si Tita Lita sa trabaho niya bilang mahilig mangakit ng lalaki. Kahit may asawa na, may mga pagkakataon pa raw na nahuhuli siyang may kasamang ibang lalaki sa mga lugar na hindi dapat. Hindi ko agad pinaniwalaan, admin. Ayokong husgahan siya base lang sa kwento ng iba. Pero ilang araw lang ang lumipas,
may mas malala pa akong nalaman. Si Tita Lita pala ay may karelasyon na isang lalaking may asawa at anak. At ang mas masakit, admin, ang lalaking iyon ay anak pa ng dati kong teacher na si Ma'am Greta. Ang taong tumulong sa akin noong panahong nawalan ako ng magulang. Galit na galit si Ma'am Greta nang malaman niya ang nangyayari. Nahuli niya mismo si Tita Lita sa loob ng kwarto ng anak niya habang wala ang asawa nito. Hindi ko alam kung saan ako lulugar noon. Nahihiya ako, nasasaktan, at galit na galit. Pero higit sa lahat, pakiramdam ko ay nadamay ako sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Hindi nagtagal. Kumalat ang issue sa lugar namin. May mga taong lumalapit sa akin. May mga tanong. May mga tingin na parang ako ang may kasalanan. May ilan pang nagsabi na kung hindi ko raw pinatira si Tita Lita sa bahay ko, hindi sana mangyayari ang lahat. Mas masakit pa, admin, nang pati si Ma'am Greta ay kinumpronta ako. Sinisi niya ako sa nangyari, na para bang kinonsinti ko ang lahat. Sinubukan kong ipaliwanag ang side ko, na wala akong alam sa ginagawa ni Tita Lita, pero hindi niya iyon tinanggap. Sa mga mata niya, isa na rin akong bahagi ng problema. Doon na ako tuluyang napuno. Lahat ng pasensya ko, lahat ng pag-unawa ko, naubos na. Pag-uwi ni Tita Lita sa bahay, hinarap ko siya. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi ko na kailangan na niyang umalis. Hindi na ako nakinig sa mga dahilan niya, sa mga palusot niya, o sa mga drama niya. Sa pagkakataong iyon, pinili ko na ang sarili ko. Kinuha ko ang mga gamit niya at inilabas sa bahay. Kahit umiyak siya, kahit magalit siya, hindi na ako nagpatinag. Alam ko na kung patatagalin ko pa, mas lalo lang masisira ang buhay ko. Pero hindi ko alam, admin, na ang pag-alis niya sa bahay ko ay hindi pa pala katapusan ng lahat. Dahil ang mga susunod na mangyayari ay mas nakakatakot pa sa kahit anong gulo na dinala niya sa buhay ko. Matapos kong paalisin si Tita Lita sa bahay, akala ko doon na magtatapos ang lahat. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa buhay ko. Nawala ang gulo, nawala ang stress, at pakiramdam ko ay muli kong nabawi ang kontrol sa sarili kong mundo. Nakakabisita na ulit si Kino ng walang kaba. At kahit papaano ay nagkaroon kami ng normal na usapan na hindi umiikot sa problema. Sinubukan kong kalimutan ang lahat ng nangyari. Ang kahihiyan, ang galit, at ang sakit na iniwan ni Tita Lita. Pero hindi pala ganoon kadali ang lahat. Dahil may mga bagay na kahit pilitin mong takasan, babalik at babalik pa rin sa'yo. Isang gabi, habang naghahapunan kami ni Kino, bigla kaming nagulat sa malakas na sigaw ng isang babae sa labas ng bahay. Parang may humihingi ng tulong. Napatingin kami sa isa't isa at agad akong tumayo para silipin kung ano ang nangyayari. Pagbukas ko ng pinto, doon ko siya nakita. Si Tita Lita. Halos hindi ko siya makilala sa itsura niya. Nakabalot ang buong katawan niya sa makapal na jacket at mahabang palda kahit mainit ang panahon. May suot din siyang face mask at nanginginig ang buong katawan niya habang pilit na kumakapit sa pinto namin. Kung hindi ko siya agad nasalo, baka bumagsak na siya sa harap ko. Paglapit ko sa kanya, agad kong naramdaman ang init ng katawan niya. Mataas ang lagnat, halos nagliliyab. Dali-dali namin siyang dinala sa loob ng bahay. Tinulungan ako ni Kino na ihiga siya sa dating kwartong tinutulugan niya. Habang tinatanggal namin ang jacket niya, doon namin nakita ang totoong kalagayan niya. At iyon ang isa sa pinakamasahol na bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Halos mapaatras ako sa gulat. Puno ng malalaking pantal ang katawan niya. May mga sugat na hindi normal, parang kumakain sa balat niya. Nang subukan naming alisin ang suot niyang damit, doon namin naamoy ang matinding baho. Hindi simpleng amoy ng sugat, kundi amoy na parang nabubulok. At nang masilip ko ang mga binti niya, admin, halos mawalan ako ng lakas. Punong-puno ng sugat na may nana. Nangingitim ang paligid
At may mga bahagi na parang kinakain na ng kung anong hindi ko maipaliwanag. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Gusto namin siyang dalhin sa ospital, pero mariin siyang tumanggi. Halos pabulong niyang sinabi na hindi raw doktor ang kailangan niya. Ayon sa kanya, may bumabarang daw sa kanya. Hindi ko agad maintindihan ang ibig niyang sabihin. Hindi ako naniniwala sa mga ganon noon. Pero sa itsura niya, sa kondisyon ng katawan niya, at sa kakaibang amoy ng mga sugat niya, hindi ko maikakaila na may kakaiba talagang nangyayari. Mabuti na lang at may kakilala si Kino na marunong sa mga ganitong bagay. Isang matandang albularyo na nakatira sa malayong lugar. Hindi naging madali ang pagpunta sa kanya. Kinailangan pa naming maglakad dahil hindi abot ng sasakyan ang lugar. Noong una, ayaw pa niyang sumama dahil ang nakasanayan niya ay dinadala sa kanya ang pasyente. Pero nang marinig niya ang kalagayan ni Tita Lita, pumayag din siya. Pagdating niya sa bahay, agad siyang pumasok sa kwarto at hindi kami pinasama. Sinabi niyang kailangan niya ng katahimikan. Naiwan kami sa labas. Walang magawa kundi makinig sa mga nangyayari sa loob. At doon ko narinig ang mga sigaw ni Tita Lita, mga sigaw na puno ng sakit at takot. Ilang beses akong napasugod sa pinto, pero pinigilan ako ng albularyo na huwag pumasok. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang matanda. Tahimik ang mukha niya, pero may kakaibang bigat sa kanyang tingin. Sinabi niyang natanggal na raw ang bumabarang kay Tita Lita. Pagpasok ko sa kwarto, nakita ko ang mga dahon na nakapatong sa mga sugat niya. At sa isang lalagyan sa tabi, naroon ang mga maliliit na uod na tila galing mismo sa katawan niya. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang nakita ko, admin. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Pero isang bagay ang sigurado, hindi iyon normal. Sa mga sumunod na araw, unti-unting gumaling si Tita Lita. Natuyo ang mga sugat, nawala ang nana, at bumalik ang lakas niya. Pero kahit gumaling ang katawan niya, ramdam ko na may mas malalim na nangyari sa kanya. Tahimik na siya. Wala na yung dating yabang at kapilyahan sa kilos niya. Madalas siyang nakatulala at may mga pagkakataon na umiiyak siya nang walang dahilan. At doon ko napagtanto, admin, na may mga bagay sa mundo na hindi natin kayang ipaliwanag. At minsan, ang kapalit ng mga maling desisyon ay dumarating sa paraang hindi natin inaasahan. At mas nakakatakot pa kaysa sa kahit anong iniisip natin. Matapos ang mga nangyari, unti-unting nagbago si Tita Lita. Hindi na siya yung dating kilala kong walang pakialam sa iba. Hindi na siya yung babaeng matapang at parang walang kinatatakutan. Sa halip, naging tahimik siya. Madalas ko siyang makitang nakaupo lang, tulala, o kaya naman ay umiyak ng mag-isa. Isang gabi, lumapit siya sa akin. Doon ko unang narinig mula sa kanya ang salitang hindi ko inaasahan. Paghingi ng tawad. Inamin niya ang lahat ng nagawa niyang mali. Lahat ng lalaking nilapitan niya. Lahat ng pamilyang nasira dahil sa kanya. At lahat ng taong nasaktan niya, kabilang na ako. Hindi niya itinanggi ang kahit ano. Wala siyang palusot. Wala siyang dahilan. Tanging pagsisisi lang ang naramdaman ko mula sa kanya. Sinabi pa niya na tinanggap na niya na ang nangyari sa kanya ay bunga ng mga desisyon niya sa buhay. Kung iyon man daw ang karma niya, handa niya itong tanggapin. Sinunod niya ang payo ko na humingi ng tawad sa mga taong nasaktan niya. Isa-isa niyang hinarap ang mga yon, kahit alam niyang masasakit na salita ang maririnig niya. Nabalitaan ko na pumunta siya kina Ma'am Greta para humingi ng tawad. Hindi naging madali ang pagtanggap sa kanya. Galit pa rin ang pamilya at may mga salitang binitawan na kahit ako ay masasaktan kung maririnig ko. Pero hindi siya sumagot. Tinanggap niya lahat yon. Ganon din ang ginawa niya kina Kino at sa girlfriend nito. Humingi siya ng tawad ng buong pagpapakumbaba.
At doon ko nakita na totoo ang pagbabago niya. Hindi na siya yung dating si Tita Lita na walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Pagkatapos noon, nagdesisyon siya na umalis na at bumalik sa probinsya. Ayaw na raw niyang makadagdag pa sa problema ko. Bago siya umalis, kinausap niya ako ng maayos. Nagpasalamat siya sa lahat ng tulong ko kahit na alam niyang hindi niya yun deserve. Humingi ulit siya ng tawad at sinabi niyang sisikapin niyang ayusin ang buhay niya. Binigyan ko na lang siya ng kaunting pera para may panimula siya. Pero nilinaw ko rin sa kanya na iyon na ang huli kong tulong. Hindi dahil galit ako, kundi dahil natuto na rin akong magtakda ng hangganan. Hindi pwedeng lagi na lang akong magbibigay habang ako naman ang nauubos. Lumipas ang panahon, admin. Hindi ko na siya muling nakita. Paminsan-minsan, kinukumusta ko na lang siya sa mga kamag-anak namin. Doon ko nalaman na tuluyan na siyang nagbago. Nagkaroon siya ng sariling pamilya, nagkaroon ng mga anak, at namuhay ng tahimik at maayos. Nakahanap siya ng lalaking tumanggap sa kanya sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya. At sa tuwing naririnig ko yon, hindi ko maiwasang mapangiti. Hindi dahil nakalimutan ko ang lahat ng nangyari, kundi dahil natutuwa ako na hindi tuluyang nasira ang buhay niya. Sa lahat ng nangyari, admin, marami akong natutunan. Natutunan ko na hindi lahat ng kamag-anak ay dapat pinagbibigyan ng walang hangganan. Natutunan ko rin na ang kabutihan ay hindi dapat inaabuso at ang pagtulong ay may limitasyon. Pero higit sa lahat, natututunan ko na totoo ang karma. Hindi man natin agad makita, darating at darating ito sa tamang panahon. At minsan, sa paraang hindi natin inaasahan. Pero sa kabila ng lahat, naniniwala pa rin ako na ang tao ay kayang magbago kung gugustuhin niya talaga. Hanggang dito na lamang po, admin, ang kwentong nais kong ibahagi. Sana ay may mapulot na aral ang mga makakarinig nito, lalo na sa mga pagkakataong kailangan nating pumili sa pagitan ng awa at respeto sa sarili. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na mailabas ang kwentong matagal ko nang kinikimkim. Sa kwentong ito, malinaw na ipinakita kung gaano kahalaga ang paglalagay ng hangganan, kahit pa sa sarili mong pamilya. Dahil minsan, ang sobrang kabutihan ay nagiging daan para tayo ay abusuhin. At gaya nga ng napatunayan natin sa kwento ni Tita Lita, may mga bagay na hindi natin agad nakikita, pero darating ang kapalit ng bawat maling desisyon. Hindi man natin ito ipagdasal, pero ang karma ay may paraan para iparamdam ang bigat ng ating mga ginawa. Ngayon, mga kabayan, gusto naming marinig ang inyong opinyon. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Adela, hanggang saan ang kaya ninyong ibigay para sa isang kamag-anak? Papayag ba kayong patuloyin muli ang isang taong minsan nang sumira sa inyong tiwala? O mas pipiliin niyong unahin ang sarili ninyong kapayapaan? I-comment nyo ang inyong sagot dahil gusto naming malaman ang pananaw ninyo. At isa pa, saan po kayo nanonood ngayon? Anong bansa kayo naroroon habang pinapakinggan ng kwentong ito? I-type nyo sa comment section dahil gusto naming makita kung gaano kalawak ang ating mga kababayang nakikinig mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang panoorin ang isa pa naming kwento na pinamagatang Pinay OFW sa Saudi, binayaran ng amo para magkaanak. Siguradong kapupulutan din ito ng aral at magbibigay sa inyo ng kakaibang damdamin habang pinapakinggan. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.